Taglagas ang 2001 sa San Juan, La Union. Sa unang gabi ang kanilang honeymoon isang babay ang biglang naglaho sa dalampasigan. Isang piraso lamang ngang sinalas ang natakpuan sa ilalim ngang gabatuhan. Humahagulgol na sinabi ngang kanyang asawa na lumabas ang misis niya para maglakat-lakat sa dalampasigan pagsapit ngang madaling araw at hindi na bumalik. Sa panahong iyon na wala pang mga CCTV kamera sa mga kalsada sa tabing dagat ang luma at nag-isang recording tape ng lodge na tinutuluyan nila ay napagpatungan na ng bagong kuha. Matapos ang masusing paghahanap walang natakpuan ang nga. Pulis at ang kaso ay isinara bilang isang simpleng kaso ang pakawala. Ngunit makalipas ang 3 taon habang nililigpit ng isang ina ang magagamit ng kanyang anak na lumipat na natuklasan niya ang isang itim na diurnal sa isang lihim na compartment sa ilalim ng isang lumang aparador. Ang unang pahinang nakasulat ay isang pangungusap lamang. Wala sa dagat si Isabel. Kung wala sa dagat, ang nawawalang manugang nasaan siya? At ano ang ibig sabihin ng mga numero at listahang may mga na nakasulat sa loob ng diurnal? Sa loob ng 3 taon umarte, ang asawa na tila nagdadalamhati sa pakawalan ng kanyang misis habang ang ina naman gubabay ay makisang nahanap ng kasagutan sa loob ng 3 taon. At nang magbukas ang pinto patungo sa katotohanan, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw sa istasyon ng pulis at umaming siya ang salarin. Ang pag-amin bang iyon ay totoo? Simulan na natin ang kwento ngang araw na iyon. Oktubre 12, 2004 sa isang luma at simpleng bahay sa labas ngang lungsod ng San Fernando, La Union. Sa isang maliit na atik sa ikalawang palapag kung saan ang pahilis na sikat ng araw sa hapon ay nagpapalitaw, sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Si Aling Josie ay abala sa paglilikpit, pinagpapawisan ng husto. Nililinis niya ang manaiwang gamit ng kanyang anak na si Marcos Santos na umalis upang makipaklifin sa bago nitong kinakasama. Tinitigan ni Aling Josie ang aparador na gawa sa nara na hindi man lang natitinag habang siya'y humihingal. Naku, itong aparador na to parang may bakal sa loop. Bakit ang bigat-bigat? Nag-ipon ng lakas si Aling Josie sa kanyang baywang at biglang itinaas ang isang sulok ng aparador. Sa sandaling iyon, isang malagapa na tunog ang isang bagay na dumulas mula sa kailaliman ng aparador ang kanyang narinig. Napahinto si Aling Josie, nagulat. Anong tunog yun? May laman ba? Hinila niya nang tuluyan ang drawer at inilapak sa sahig. Bagamat walang laman, kakaiba ang bigat nito. Nang buhatin niya muli, nakutuban binaliktad ni Aling Josie ang drawer at sinimulang diinan ang ilalim nito hanggang sa biglang umangat ang isang sulok ng manipis na plywood. Aba, ano to? Ipinasok niya ang kanyang kamay sa siwang at inilabas ang isang maliit na diurnal na may itim na leather cover. Medyo mas malaki lang ito sa kanyang palat at ang leather ay mamasa-masa dahil sa halumikmik. Tila na hipnotismo, binuklat ni Aling Josie ang unang pahina. Pamilya na sulat kamay ng kanyang anak ang tumambat sa kanya. Wala sa dagat si Isabel. Nanigas ang mamata ni Aling Josie sa pangungusap na iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay lumilikha ng kaluskos sa diurnal. Hindi makapaniwala, napakagatlabi si Aling Josie. Wala sa dagat, anong ibig sabihin nito? Ang kanyang alaala ay biglang bumalik sa nakalipas na 3 taon noong Oktubre 2001. Sa bangungot ng araw na iyon nang ang kanyang manugang na si Isabel Reyes ay biglang naglaho sa dalampasigan ng La Union. Sa unang gabi ngang kanilang honeymoon, sinaliksik ng mga pulis ang dagat, ngunit bukod sa isang piraso na sinalas na nasabit sa batuhan, wala silang ibang natakpuan. Nanginginig na binasa ni Aling Josie ang kanyang daliri at binuklat ang susunod na pahina. Nakasulat doon ng detalyado ang mga balancing savings account, mga withdrawal mula sa halaga ng naibentang tsondo at sa ilalim ngang pamagat na mga dapat gawin pagkatapos ng biyahe. May mga malinaw na pulang sek na paupo
si Aling Yu si sasah at bumulong na tila umuungkol. Diyos ko Marco, anong ginawa mo matapos ang mahabang sandalingang pagkatulala patayong bumaba si Aling Josie sa sala. Tatlong beses niyang binuhat at ibinaba ang auditibo ngang telepono. Gulong-gulo ang kanyang isip kung pulis ba o ang kanyang balay ang una niyang tatawagan. Sa huli ang numerong tinawagan ni Aling Josie ay ang bahay ngang kanyang balaina si Aling Elena sa Pampanga. Para sa kanya mas tama na ipaalam muna sa inang nawalan ng anak at nagdalamhati sa loob ng 3 taon bago pa man ang mapulis. Hello? Bala si Josie tunanay ni Marco? Sa kabilang linya malamig at walang emosyon ang boses ni Aling Elena. Sa loob ng 3 taon mula nang mawala ang kanyang anak ni minsan ay hindi tumawa ang pamilya ng lalaki. Bakit ka napatawak? Walang ganang tanong ni Aling Elena. Habang nililikpit ko yung magamit ni Marco, may nakita akong diurnal sa ilalim ng aparador. Nabasak ang boses ni Aling Josie garalgal at paus. Nakasulat doon, nawala raw sa dagat si Isabel. Walang kahit anong tunog kahit pahinga ang maririnig mula sa kabilang linya. Ang mabigat na katahimikan ay gumapang sa linya na telpono tila sumasakal sa puso ni Aling Josie. Maya-maya narinig niya ang mahina at nanginginig na boses ni Aling Elena. Anong ibig sabihin niyan hindi ko rin alam. Puro tungkol sa pera niya ang nakasulat at may listahan pa. Natatakot ako bala. Pupunta ako diyan. Ngayon din. Ako mismo ang titingin niyan. Pagkatapos ng tawag 2 araw ang lumipas at dumating si Aling Elena sa layunin balot sa alikabokang mahabang biyahe. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy na makita ang itim na diurnal sa ibabaw ng mesa. Walang pek-alinlangan binuklat ni Aling Elena ang unang pahina. Habang binabasa niya ang nga nakasulat na mutla ang dulo nga niyang nga daliri at sa bawat paglipat ngang pahina naninigas ang kanyang panga. Padabok na inilapak ni Aling Elena ang diurnal sa mesa. Dadalhin ko to sa presintoan niya tila umunggol. Bala pero si Marco? Sinubukang pigilan ni Aling Josie humihikbi ngunit matigas na umiling si Aling Elena. Kung wala sa dagat ang anak ko kailangan kong malaman kung nasaan siya. Hindi matahimik ang kaluluwa ng anak ko pagalagala lang kung saan. Agad na isinilit ni Aling Elena ang diurnal sa kanyang bag at nakmamadaling tumakbo sa San Juan Municipal Police Station. Inihagis niya ang diurnal sa counter ng blotter section at nagsisigaw na humiling ng muling investigasyon. Sa simula tila nainis pa ang desk officer na dumampot sa diurnal ngunit nang buklatin niya, ito agad na tumalim ang kanyang tingin. Ang alibi sa orihinal na investigasyon ang nilalaman ng diurnal at ang ma-financial transaction ay direktang nagsasalungatan, nagmamadaling tumawag ang pulis. Hepe, kailangan nyo tong makita. Mukhang hindi ito simpleng missing person case. Dahil sa bigat ng sitwasyon, agad na inilipat ng San Juan, PNP ang kaso sa PNP Regional Office. 1 sa kanilang Regional Investigation and Detective Management Division. Makalipas ang ilang araw isang makapal na folder ngang kaso ang padabok na inilapak sa mesa ngang isang veteranong investigador. Ang nakatanggap ang kaso ay si SPO4 Ricardo Cardo Vargas, isang batikang investigador na 3 buwan na lang ay magre-retiro na. Walang ganang tiningnan ni SPO4 Vargas ang case number sa folder ngunit bigla niyang padabog na ibinaba ang kanyang tasain, tigain, sa coffee. Si SPO4 Vargas pala mismo ang orihinal na humawak sa kaso ng pagkawala ni Isabel Reyes 3 taon na ang nakalipas. Noon wala siyang nakitang ebidensya kaya napilitan siyang isara ang kaso na may mabigat na kaloban. Hinaplos ni SPO4 Vargas ng kanyang magaspang na daliri ang folder habang nakatingin sa labas. Ang kulay abong maulap ay tila nagbabadayang bumuhos anumang oras. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni SPO4 Vargas habang bumubulong. Sa huli bumalik ka rin sa akin. Oktubre 16, 2001, alas 6 NH gabi. Sa dulo NH isang makipot na eskinita sa
Hilid NH, isang baybaying dagat. Sa San Juan, Nacatayo, ang Wave Crest Lodge. Sa bawat ihip ngang hangin na amoy alat mula sa dagat umugang uga ang luma at natutuklap na karatula lumilikhangang nakakatakot na tunok. Bumaba si Marco Santos mula sa driver's seat ng kanyang itim na sedan at binuksan ang trunk. Ungol niya habang binubuhat ang dalawang malalaking maleta na halos kasinlaking ang katawan ng isang tao isa sa bawat kamay. Para sa isang honeymoon sobrang laki at bigat namgadala nila ngunit tahimik na pumasok si Marco sa lobby ng lodge. Sa resepsyon ang may-ari na si Aling Nelia na kanina yumidlip ay biglang nagising. Aba nandito na pala kayo. Kayo yung may reservation di ba sabi nyo honeymoon? Ang gaganda't gwapo nyo namang tingnan. Nakpunas ang pawis si Marco at ngumiti ng magili. Opo. Salamat po. Yung may magandang view po sana inasikaso nyo po ba sa likod ni Marco nahihiyang tumayo si Isabel nililibot ng tingin ang lobby. Ang amoy amag at madilim na ilaw ay tila hindi niya nagustuhan, bahagyang kumunot ang kanyang ngunit nang mapatingin sa asawa ay pilit niyang pinasigla ang kanyang muha, inabot ni Aling Nelia ang susi. Naku bakit ang dami niyong dalalilipat ba kayo ang bahay opo. Medyo mahilig po kasi sa gamit ang gasawa ko. Damit at kung ano-ano pa. Muling ginayos ni Marco ang hawak sa mga maleta at naglakad papunta sa hagdanan. Tumingala si Aling Nelia sa luma at maliit na CCTV kamera sa isang sulok at napailing. Ang lakas talaga ngang mabata ngayon kayang-kaya magbuhat ng mabibigat. Gabi na mga alas 10. Si Mang Tonyo isang bisita sa katabing kwarto ay lumabas para kumuha nga tubig sa water dispenser sa dulong pasilyo nang bigla siyang mapahinto. Mula sa room 203 kung saan nakatira ang mag-asawa isang malakas na kalabo ngang isang bagay na bumaksak ang narinig niya. Hindi ito tunong ng tao na tumba kundi parang isang mabigat na sako na inihagi sa sahig, isang maikli at mapurol na tunok. Idinikit ni Mang Tonyo ang kanyang tainga sa pinto at bumulong. Grabe naman unang gabi pa lang ang ingay na. Maya-maya isang nakakakilabot na tunog ng isang bagay na kinakalatkad ang marahan niyang narinig mula sa loop. Napailing na lang si Mang Tonyo at bumalik sa kanyang kwarto. Hinay-hinay naman sana. Nakakaistorbo ang tulog. Muli tanging ang malakas na alon lang ang maririnig sa pasilyo. Kinabukasan alas 7 ng umaga. Nagmamadaling. Bumaba si Marco sa lobby. Gusot ang kanyang buhok, maitim ang ilalim ng kanyang nga mata at basang-basang ang pawis ang suot niyang t-shirt. Nilapitan niya si Aling Nelia na nanonood ng teleserye. Ale, nakita niyo po ba ang asawa ko nagulat si Aling Nelia inayos ang salamin? Naku hindi. Bakit may problema ba lumabas po siya kaninang madaling araw para manood ng dagat pero hindi pa bumabalik? Pagkagising ko, wala na siya sa tabi ko. Nangingini at tila maya ang boses ni Marco. Nagtatakang tiningnan ni Aling Nelia ang nakasaradong pintong lodge. Sa ganitong oras kanina pa akong madaling araw, dito pero wala akong nakitang lumabas. Baka po sa likod dumaan may problema po kasi siya sa pagtulog kaya madalas maglakat-lakat. Hindi na hinintay ni Marco, ang sagot bigla niyang, binuksan ang pinto at tumakbo, na parang bali papunta sa dalampasigan. 8:15 umaga isang tawag ang natanggap ngang 117 emergency hotline. Nawawala po ang asawa ko dito po sa may Wave Crest Lodge sa San Juan. Lumabas para maglakat-lakat hindi na bumalik agad na rumisponde, ang mga pulis sinaliksik ang buong baybayin at mga kalapit na batuhan. Ngunit ang bakas ni Isabel ay tila tinangay na nga alon wala kahit saan. Walang mayapa, walang kardigan na sinasabing suot niya walang cellphone. Ang tanging natakpuan ay isang puting sinelas na naipit sa siwang ngang isang batuhan. Nang makita ito ni Marco, napaluhot siya sa bato at humagulgol. Isabel huhuhu Isabel bakit nandito? Tu isang investigador. Ang marahang umakbay kay Marco. Sir kumalma po kayo. Mayroon po bang depresyon? Ang misis ninyo o may problema? Basyang kinakaharap nitong mga nakaraang araw. Tumingala si Marco sa pulis basa
ang mga mata at hirap na nagsalita. Matindi po ang insomnia niya. Na-stress po siya ng gusto sa paghahanda sa kasal. Kagabi po hindi raw siya makatulog. Sana pala hindi ako nakatulog. Tumango ang investigador at isinulat sa kanyang kwaderno posibleng may depresyon at insomnia. Noong mga panahong iyon wala ni isang CCTV kamera sa kahabaanan, dalam pasigan at walang sinumang nakakita kay Isabel na lumabas ng lodge. Ang tanging pag-asa ay ang CCTV sa reception. Ngunit nahihiyang umiling si Aling Nelia sa hiling ng mapulis. Nakusir palamuti lang yan. Isang tape lang ang gamit ko diyan paulit-ulit na pinapatungan. Yung kuha kahapon na pagpatungan na, ang tanging video evidence ay naglaho na lang ng ganun. Si SPO 4 Vargas na noon ay 49 anyos at siyang humahawak sa kaso ay hindi mapakali habang kinukuha ang testimonya ni Marco. Tinapik-tapik ni SPO 4 Vargas ang mesa gamit ang kanyang balpen at matalas na nagtanong, "Hindi mo talaga naramdaman na lumabas ang asawa mo unang gabi pa naman ng honeymoon ninyo?" Nagpunas ng luha si Marco at tumango tila na api. "Opo, sobrang pagod po kasi ako sa pagmamaneho. Pagdilat ko malamig na yung tabi ko." Totoo po. Karaniwan kapag nawala ang asawa mo hahanapin mo agad o tatawagan. Bakit ka naghintay? Hanggang alas 7 ng umaga saglit na nag-alinlangan ang nga mata ni Marco. Ngunit agad siyang yumuko at pabulong na sumagot. "Akala ko po kasi nagpapahangin lang. Kung alam ko lang po na makakaganito sana sinamahan ko siya." Tinitigan ng husto ni SPO 4 Vargas si Marco ngunit hinala lang ang meron siya at walang ebidensya. Walang bangkay na lumutang sa dagat at walang kahit isang patang dugo na natakbuhan sa kanilang kwarto. Sa huli inihagis ng kanyang hepe ang case close folder sa kanyang mesa. "Vargas, tama na yan. Sigurado akong suicide, dyan o nadulas lang. Kung di mahanap ang bangkay unsolved case na yan, asikasuhin mo na lang yung ibang kaso." Noong Marso 2002, ang kaso ay ibinaon bilang isang unsolved mystery. At noong 2004 lumabas ang diurnal na iyon. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa opisina ni Ginga Regional Investigation and Detective Management Division ni GPNP Prong. Pinagukumpara ni SCPO 4. Vargas ang lumang case file at ang diurnal binibilugan ang pulang ballpen ang oras. Ang sinasabing oras na tulog si Marco alas 5 madaling araw. At ang oras ng pagtawag sa pulis 8:15 ng umaga. Idiniin ni SPO 4 Vargas ang kanyang balpen sa 3 oras na patlang gumawa ng isang makapal at maitim na bilog. Sa dulon gebalpen na halos pumunit sa papel ramdam ang galit. Tumingin si SPO 4 Vargas sa buhos nga ulan sa labas at bumulong na tila umuubo ang nawawalang 3 oras. "Marco, ngayon alam ko na kung anong ginawa mo sa mga oras na yon." Tense ang hangin sa loob ng opisina ng reinvestigation team, parang isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Ang mga folder sa mesa ay tila naglalaman ng mabigat na katotohanan. Ang unang sinuri ng team ay ang nakatagong daloy ng pera ni Marco, ang kanyang mga financial records. Matapos suriin ang lahat ng transaksyon sa pangalan ni Marco mula 2000 hanggang 2001, ang resulta ay nakalatak na sa mesa ni SPO 4 Vargas. Ang katabi niyang bagitong investigador si PO2 Benji Cruz ay napasipol habang tinitingnan ang mga dokumento. "Sir, tingnan niyo to." Grabe. Itinuro ni PO2 Cruz ang isang savings account sa pangalan ni Isabel Reyes na may lamang 82,000 na withdraw lahat noong huling linggo ng Setyembre 2001, halos 2 linggo bago ang kasal. Bukod pa rito, sa parehong panahon ang 11,500 na pinagbentahan NG kondo ni Isabelle ay inilipat sa personal na account ni Marco. Ang kabuuan ay 20,000. Noong mapanahong iyon sapat na iyon para makabiling ng bahay at lupa. Nakliklik si SPO 4 Vargas gamit ang takip ng kanyang balpen at malamig na nagtanong. Saan napunta ang lahat ng
Parang ito siryon na nga po. Malalaking halaga ang winidraw. Bilang cash mula sa personal account ni Marco. Inilipat ni P.O. 2 Cruz ang pahina. Mula Abril 2000 sunod-sunod. Ang mga cash withdrawal, records mula sa mga ATM sa San Fernando at mga kalapit na bayan. Nang ikumpara ang mga lokasyon at oras karamihan, ay malapit sa mga lugar na kilala bilang mga iligal na sugalan. Napailing si SPO 4 Vargas habang kinakalkula ang ma-withdrawal. Ang utang niya sa sugal abot na sa 47,720,000. Pinatos niya ang lahat ng pinahirapang pera ni Isabel tapos kulang pa. Sa kabilang mesa isang investigador si SPO Juan Gomez ang nagabot ang isang dokumento. Sir, may mas malala pa. Ito insurance policy. Ito ay isang life insurance application form sa panggalan ni Isabel Reyes na kinuha noong Agosto 2001. Ang death benefit ay due 0000000. Ang beneficiary hindi ang legal na tagapagmana kundi si Marco Santos. Tingnan ninyo po ang pirma ng insured. Kumuha ng magnifying glass si SPO 4 Vargas at sinuri ang pirma. Nakasulat ang pangalang Isabel Reyes ngunit ang kapal ngang guhit at ang dulo ngang letra ay bahagyang iba sa karaniwang pirma ni Isabel. Tila ginaya lang isang tao. Ang resulta ang document examination mula sa PNP. Crime Lab ang nagpatibay sa hinala ni SPO 4 Vargas. Resulta ng pagsusuri hindi tukma sa tunay na pirma ni Isabel Reyes. Mataas ang posibilidad na peke. Inihagis ni SPO 4 Vargas ang report sa mesa at sumandal ng malalim sa kanyang upuan. Hayop na to. Pagkain ang pirma ngang asawa para kumuha ngang 52 M Life Insurance. Plinano niya talaga. Naktatakang naktanong si PO2 Cruz. Pero sir, hindi ba't kailangan munang mamatay ang tao bago makuha ang insurance? Paano niya makukuha kung missing lang? Tumayo si SPO 4 Vargas at lumapit sa whiteboard. Kinuha niya ang marker at isinulat ang 5 taon ng malaki. Mayroon tayong tinatawag na presumptive death declaration sa ilalim ng Civil Code. Pero sa kasong pakawala sa dagat itinuturing itong in danger of death, kaya pwedeng 1 taon lang ay mag-file na. Ang gagong to si Nadia, niyang patagalin para hindi siya paginalaan. Para makuha niya ang pera, nanlaki ang mga mata ni PO2 Cruz. Ibig sabihin pwede na niyang kunin noon pa pero si Nadia niyang hindi gawin o para hindi siya pagdudahan. Nahintay siya ng tamang panahon at nitong taon lang nagsimula na siyang kumilos. Idinagdag ni SPO 4 Vargas sa board ang huling bahagi ng 2004 at tinapik ito. Itong si Marco nitong simula ng taon pabalik-balik na sa isang law office. Nagtatanong tungkol sa pag-file ng presumptive death. Masyadong tuso. Sandaling nabalot ng katahimikan ang opisina. Nagsimulang magbuod si SPO 4 Vargas sa malamig na boses. Okay. Nakikita niyo na ba ang buwang larawan isang lalaking baon sa utang sa sugal ng 57.2 M ang gumamit sa kasal para makuha ang savings at pera ng babae na 92 M. Hindi pa nakontento kumuha pa angang Play 22 M Life Insurance ng palihim at dinala ang asawa sa honeymoon para mawala. Tapos sa loop ngang 3 taon nagpanggap siyang nagdadalamhating asawa at ngayon handa nang kunin ang pera. Nagingit-ngit sa galit ang mga muhangang maimbestigador. Muling humarap si SPO 4 Vargas kay SPO 1 Gomez. Kunin mo ang phone records ni Marco. Mula Hulyo hanggang Oktubre 2001, lahat makapal ang logbook ng tawag mula sa telco. Sa lahat ng numero isa ang kapansin-pansin. Isang babae na nangangalang Angela Ramos taga Baguio. Mula pa noong unang bahagi ng 2000 halos araw-araw silang nag-usap ni Marco. Itinigil ni SPO 4 Vargas ang pag-highlight. Isang text message mula kay Marco para kay Angela 3 buwan matapos mawala si Isabel ang na-recover. Malapit ng mayos ang lahat. Konting tiis na lang. Binasa ni SPO 4 Vargas ang mensahe na tila umubo. Isinara niya ang takip ngang highlighter
at ngumisi. Amoy kasapwat ang babaeng to. Ipatawag agad. Samantala isang team naman ang kumausap sa katrabaho ni Isabel na si Liza. Mahigpit na hawa ni Liza ang tasang kapahabang balisang gumagalaw ang kanyang nga mata. Bago ang kasal ni Isabel may nabanggit po ba siyang kakaiba o ikinababahala tungkol sa mapapangasawa niya nag-alinlangan si Liza bago sumagot. Actually, isang beses po, maisang buwan bago ang kasal habang nanananghalian kami bigla niyang sinabi. Laging tinatanong ni Marco ang tungkol sa bank account ko. Kailan daw mature ang time deposit ko magkano? Ang pera ko. Siya na raw ang bahalang mahanap ng bahay. Basta bigyan ko lang daw siyang pra. Medyo kinabahan daw siya. Tinitigan ni Spo 4 Vargas si Liza. Wala po ba siyang sinabi na natatakot siya o gusto niyang makipahiwalay umiling si Liza at nagsimulang mayak? Hindi po. Akala ko po normal lang. Yon kasi stress lang siya sa kasal. Sinabi ko pa nga ano ka ba swerte mo nga lalaki ang nag-asikaso. Pinagsisisihan ko po yon. Ang tanga-tanga ko. Nagsimulang humikbi si Liza. Isinara ni SPO Empao Vargas ang kanyang kwaderno at tumayo. Gabi na sa opisina ngunit bukas pa rin ang mailaw. Nakatayo si SPO Empao Vargas sa harap ng whiteboard na kahalukip-kip matamang nakatiti. Sa ilalim ngang pangalan ni Marco nga pulang salita ang makakakonekta na parang sapot ngang gagamba utang sa sugal panloloko pamimika ng dokumento planong pakpatay para sa insurance. Lahat ng ero ay nakaturo kay Marco ngunit kulang pa rin ng isang matibay na ebidensya. Nakalangang nagtanong si PO2 Cruz, Sir, sapat na po ba to para kumuhang arrest warrant dahan-dahang umiling si SPO 4 Vargas? Hindi pa. Perpekto ang money trail pero wala ang bangkay. Sa isang murder case na walang katawan malaki, ang tsansang ibabasura lang ng judge ang warrant. Kailangan natin ng smoking gun. Binuksan ni SPO 4 Vargas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin ng Oktubre. Sa malayo ang madilim na dagat ng layunian ay umaalon. Maghanap pa tayo. Hanggang may umamin. O hanggang lumabas ang bangkay. Nobyembre 8, 2004 umaga. Abalagayang dati ang blotter section ng San Juan Police Station. Sa bunton ng masulat na inehatid ng kartero isang puting sobre ang umagaw ng pansin. Walang pangalan o address ng nakpadala. Ang nakasulat lang sa tatanggap ay San Juan Police Station Investigation Section. Ang selyo ay mula sa Baguio City. Nagtatakang binuksan ng desk officer ang sobre. Isang lukot na papel ang nahulog. Nakasulat dito tila tiny pa sa computer ang dalawang nakakakilabot na pangungusap. Hanapin ninyo ang abandonadong fish farm sa tabing dagat ng San Juan para ang dahilan. Namutla ang pulis at dinala ang sulat sa opisina ng nga investigador. Kinuha ni SPO 4 Vargas ang papel kumunot ang no. May bahagyang amoy ngang pabango ngang babay ang papel. Galing Baguio. Tinapik ni Esponade Vargas ang siya at tinawag, si Poquetu Cruz. Benji ilang abandonadong fish farm merong dito sa San Juan agad na inilabas ni Podos Cruz ang mapa at binilugan NG Pula. 3 po sa Southern Coast, sir. Isang gawa sa kahoy na naksara nong 98 isang bakal na istruktura na naksara nong 95 at isang samantadong farm na naksara nong 2000. Napako ang tingin ni SPO 4 Vargas sa isang punto sa mapa. Tutusin nasa Pesokse timeline. Dito tayo magsimula. Agad na nahanda ng gamit ang team at pumunta sa samantadong fish farm. Ang lugar ay nakakatakot. Ang mapader ay kinakain ng asin at sa mga butas ng sirang yero tumutubo ang matataas na damo. Ang kinakalawang na gate ay halos matanggal na at sa bawat ihip ngang hangin lumilikha ito ngang nakakakilabot na tunog. Nagsuot ng guantes si SPO 4 Vargas at nanguna. Mag-ingat kayo madulas ang sahig. Sa loop may 4 na malalaking tangke na tuyot na at ang sahig ay puno ng basa na bote lumang lambat at basura.
Nagsimulang mahanap ang mga investigador gamit ang malalakas na flashlight. Sir, mayroon po dito sigaw ni PO2 Cruz, makalipas ang isang oras. Sa isang sulok ng pinakadulong tangke sa siwang kung saan nagtatagpo ang pader at sa hikmay isang bungkos na nakabalot sa itim na plastic bag. Dahan-dahang inalis ni PO2 Cruz ang plastic, lumabas ang mga manilaw-nilaw na dokumento. Ito ay 2 kasulatan ng pagkakautang promissory note at ilang pahinang printout na mga text message. Dinampot ni SPO4 Vargas ang isang kasulatan, nangutang Marco Santos, nagpautang Boss Freddy, interest 20% kada buwan, napahalahak si SPO4 Vargas, usfetsas kada buwan mosh malaki pa ang interest sa principal. Grabe. Ang petsa ay Hunyo at Agosto 2000 at ang kabuang halaga ay tag 300. Sinutong si Boss Freddy hanapin agad. Agad na sinuri ng team ang pakataon ni Boss Freddy at lumabas na isa siyang kilabot na loan shark sa La Union at Pangasinan. Nasa 50 anyos may makasong pananakit, dinaktagal dinala si Boss Freddy sa interrogation room. Inihagis ni SPO4 Vargas ang kasulatan sa mesa. Ikaw ang gumawa nito? Di ba mayabang na tiningnan ni Boss Freddy ang papel? Oh, hindi naman krimen ang makpautang at gumawa ang kasulatan. Tinakot mo, si Marco na bayaran ka di ba sinabi mo pa na gamitin niya ang pera ng asawa niya? Natihilan si Boss Freddy. Nakisip siya saklit baho, sumakot. Hindi ko siya tinakot. Sinahil ko lang. Sabi niya wala siyang pera kaya sinabi ko. Ikakasal ka na may mabuloy, yan may pera rin, ang asawa mo dumiskarte ka. Alam mo ba kung anong nangyari kay Isabel? Hindi ko nga alam ni hindi ko nga nakita ang muhangang babaeng yon. Basta makuha ko ang pera ko tapos ang usapan. Bakit ko naman sasaktan yon? Nakwawala si Boss Freddy, iginigiit na wala siyang kasalanan. Naramdaman ni SPO4 Vargas na hindi siya sangkot sa pakpatay. Isa lang siyang linta nagahaman sa pera. Si Boss Freddy ay kinasuhan ng paglabag sa Lending Company Regulation Act at ikinulong. Muling binalikan ng team ang sulat mula sa Baguio. Inilagay ni SPO4 Vargas ang sulat sa isang evidence bag at pinag-aralan. Baguio. Sino sa mga kakilala ni Marco ang pumunta ng Baguio? Binuklat ni PO2 Cruz ang kanyang kwaderno. Sir, si Angela Ramos, yung kabit ni Marco. Noong 2003, pagkatapos nilang mahiwalay ni Marco, lumipat siya sa Baguio. Bingo ngumisi si SPO4 Vargas. Ipatingin agad ang sulat kamay at kunin ang CCTV ng post office sa Baguio. Makalipas ang ilang araw dumating ang resulta. Ang sulat kamay sa liham ay eksaktong tugma sa sulat kamay ni Angela Ramos. At sa CCTV NH Post Office sa Baguio kitang-kita si Angela nakamask at sombrero na inihuhulog ang sobre sa mailbox. Agad na tinawagan ni SPO4 Vargas si Angela. Hello, SPO4 Vargas ng PNP, La Union. Sa simula na kunwari, si Angela na walang alam. Sulat wala po akong pinadalang ganyan. Baka nakakamali po kayo. Mahinahon ngunit matikas ang buses ni SPO4 Vargas. Ramos, kitang-kita ang mukha mo sa CCTV. Tapos na rin ang handwriting analysis. Kung magsisinungaling ka pa, arestuhin ka namin for obstruction of justice. Mahabang katahimikan ang sumunod. Maya-maya narinig ang nangingini na boses ni Angela. Opo, ako po ang nagpadala. Bakit mo ginawa naging matalas ang boses ni Angela? Nabalitaan ko po kasi na yung gagong si Marco may bago ng kalifin. 3 taon pa lang mula nang mawala si Isabel Promasaya na siya sa piling ng ibang babay. Hindi po yon tama, kaya mo sinabing hanapin ang fish farm. May alam ka ba kung anong nandun? Hindi sumagot si Angela. Tanging ang kanyang mabigat na pahinga ang naririnig. Idiniin ni SPO4 Vargas ang tanong. Alam mo lahat ng ginawa ni Marco kay Isabel? Di ba hindi ko na po kayang sabihin sa telepono?
Natatakot po ako. Click. Pinatay ang tawag. Ibinaba ni SPO4 Vargas ang telepono at lumingon kay PO2 Cruz. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Ang babaeng to ang smoking gun. May alam siyang importante. Puntahan natin sa Baguio. Kailangan nating mapagsalita. Disyembre 2, 2004 San Juan Police Station. Kusang dumating si Angela Ramos sa istasyon. Nakataas ang kwelyo ngang kanyang kot halos takpan ang mukha at ang makamay ay nasa bulsa. Sinabi niya sa desk officer na gusto niyang makausap si SPO4 Vargas, may sasabihin daw siya. Agad siyang dinala sa interrogation room. Pagbukas ni SPO4 Vargas ng pinto dala ang dalawang tasangang kape nakaupo na si Angela. Nanginginig ang kanyang nga kamay sa mesa at may tim ang ilalim ng kanyang nga mata. Umupo si SPO4 Vargas sa tapat niya at pinindot ang record button ng tape recorder. Buti naman at dumating ka. Akala ko ba hindi mo kayang sabihin sa telepono? Dahan-dahang itinaas ni Angela ang kanyang ulo. Tuyot ang kanyang malabi at ang kanyang mata. Ay walang buhay. Susuko na po ako. Napahinto si SPO4 Vargas sa paglapak ng kape. Susuko para saan noong madaling araw ng Oktubre, 17, 2001 pinatay ko po si Isabel. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tila isang aktres na nagsasalong linya nagsalita si Angela sa walang emosyong boses. Nakatago po ako malapit sa Wavecrest Lodge ng gabing iyon. Mga 2:00 ngang madaling araw lumabas si Isabel mag-isa. Sinundan ko siya at kinompronta. Sinabi kong, akin si Marco hiwalayan niya. Nagaway kami at sa sobrang galit na itulak ko siya. Isang malakas na plak ang narinig ko nang mahulog siya sa mga batuhan. Pagkatapos nun wala na akong nakita. Tahimik na tinitya ni SPO4 Vargas si Angela. Ang pulang ilaw lang ng recorder ang kumikislap. Sumandal si SPO4 Vargas at naghalukip-kip. 2:00 ng madaling araw sabi mo opo. Nakita mo mismo si Isabel na lumabas ng lodge opo. May gisa siyang lumabas nakatsinalas. Dahan-dahang tumango si SPO4 Vargas. Tumayo siya at tahimik na lumabas. Sa pasilyo naghihintay si Poike Cruz. Sir Toto po ba? Tapos na ang kaso sumandal si Podort Vargas sa padar at nagsindi nenge sigarilyo. Pero hindi niya ito hinitit. Benji, natatandaan mo ba ang testimonya ni Aling Nelia, yung may-ari ng lodge opo, yung madaldal na ale? Sinabi niya nilok niya ang pinto mula sa loop nga alaunang madaling araw. Doblok. Paanong makakalabas si Isabel nang mag-isa ng 2:00? Kung hindi siya, multo imposible yon. Nanlaki ang gamata ni PO2 Cruz. O nga po, hindi tukma ang oras. Hindi lang yon. Bumalik si Esponage Vargas sa Poktoyo. Kunin mo ang cell site, records ni Angela. Gabi ngang Oktubre 16 hanggang madaling araw ngang Oktubre 17, 2001, makalipas ang 2 oras humihingal na bumalik si PO2 Cruz. Tiningnan ni SPO4 Vargas ang records at napangisi. Gaya en inaasahan. Mula 11:00, gabi ngang Oktubre 16 hanggang 6:00 ng umaga ngang Oktubre 17 ang cellphone ni Angela ay konektado sa cell site ng Baguio City. Malinaw na ebidensya na wala siya sa La Union. Dalaang mga dokumento bumalik si SPO4 Vargas sa interrogation room. Ganun pa rin ang posisyon ni Angela. Inilata ni SPO4 Vargas ang cell site record sa mesa. Ms. Ramos, tama na ang nobela. Wala ka sa La Union ng gabing iyon. Nanlaki ang mata ni Angela. Nasa Baguio ang cellphone mo buong gabi. Nagteleport ka ba? Nanginginig ang malabi ni Angela ngunit hindi siya makapagsalita. Inilabas naman ni SPO4 Vargas ang mapangang baybayin at data ngagos ng tubig. At yung batuhan na sinasabi mong pinaktulakan mo kay Isabel hindi yon bangin kundi isang banayat na dalisdis,
Hindi mo kayang pumatay ng tao sa pagtulak doon. At saka ang direksyon nega agos at ang lakas nega alon sa oras na sinabi mo hindi rin tugma sa testimonya mo. Lumapit si SPO 4 Vargas kay Angela. Cellsite train agos ng tubig, 3 facts ang mali. Sinong pinagtatakpan mo si Marco ba yumuko si Angela at nagsimulang humikbi? Hindi po, walang alam si Marco. Kung ganun bakit mo to ginagawa makalipas, ang ilang sandali nagsalita si Angela sa basak na boses. Dahil sa konsensya ko. Kung nakipagiwalay lang ako kay Marco, baka buhay pa si Isabel. Ako ang dahilan kaya parang ako na rin ang pumatay sa kanya. Nagpatuloy si Angela habang tumutulo ang luha. Nang tumawag ang mapulis at sinabing dokumento lang ang nakita sa fish farm na baliw ako. Natakot ako na baka ibawon na naman sa limot ang kaso kung hindi makita ang bangkay. Naisip ko kung aminin kong ako ang gumawa masaseryosohin nila ang paghahanap. Hahaluhugin nila ang lahat kahit saan para lang mahanap siya. Inabutan ni SPO 4 Vargas ang tissue si Angela. Nang mabalitaan kong may bago na siyang babay na kumpirma ko. Siya ang pumatay sa kanya. Naawa ako kay Isabel, hindi ko na makayanan. Mahinang nagtanong si SPO 4 Vargas. Walang direktang sinabi sa iyo si Marco kung anong ginawa niya kay Isabel o saan niya inilibing umiling si Angela. Ngunit bigla may naalala siya. Wala po siyang direktang sinabi pero minsan nung lasing siya may sinabi siyang kakaiba. Ano yon sinabi niya yung burol sa likod ng fish farm kahit daw multo hindi pupunta doon. Bigla akong kinilabutan. Tumalim ang tingin ni SPO4 Vargas. Burol sa likod ng fish farm. Si Angela ay kinasuhan ng obstruction of justice. Paglabas ni SPO4 Vargas, tinapik niya si Pio2 Cruz. Benji, hindi sa loob ng fish farm. Nasa likod sa burol. Agad na inilabas ni Pio2 Cruz ang mapa. Gumuhit si SPO4 Vargas ang malaking bilog sa likod ng fish farm. Magdala kayo ng pala. Dito natin mahahanap ang sagot. Enero 15, 2005. Umaga. Sa likod na abandonadong fish farm ang daan papunta sa burol ay halos sarado ng ngaligaw na halaman at begging. Ang temperatura ay bumagsak sa 8 degrees Celsius at ang malamig na hangin ay nagpapatunog sa mga tuyong sanga. Humihingal na tumingala si SPO 4 Vargas sa kalagitnaan ng burol. Sa taas na 30 metro, isang matandang puno ng narakalbo na ang nakatayo tila tinutusok ang kulay abong langit. Huminto si SPO4 Vargas sa harapin ni Gana Puno. Ang makasama niyang operator ng BECU at mga investigador ay naghihintay lang sa kanyang sasabihin. Tinapik-tapik ni SPO4 Vargas ang lupa malapit sa ugat ng puno. Dito tayo magsimula. Ang tunong nga piko na bumasak sa nanigas na lupa ang gumising sa katahimikan ng burol. Dahil sa tigas ng lupa mabagal ang pahuhukay. 30 sentimetro, 50 sentimetro, wala silang nakita kundi nga bato at bulok na ugat. Makalipas ang isang oras pagod na ang lahat. Tinanggal ni Pio2 Cruz ang kanyang basang guwantes. Serba kamali po ang lokasyon, masyadong matigas ang lupa. Sa halip na sumagot, inilabas ni SP4 Vargas ang isang sketch map mula sa diurnal na recover gamit ang infrared imaging. Malinaw na itinuturo ng malabong linyang lapis ang ruta mula sa fish farm papunta sa punong Nara. Idiniin ni SPO4 Vargas ang mapa sa kanyang palad. Magukay pa kayo. Hanggang may lumabas. Nagpatuloy ang paghuhukay. Nang umabot na sa halos 2 metro ang lalim, isang kakaibang tunog ang narinig, taka may nasagisigaw ngang isang trabahador. Halos tumalon si SPO4 Vargas sa hukay. Ginamit niya ang kanyang makamay para alisin ang lupa. Lumitaw ang isang bahagi ngang itim na sako. Ang itim na sako ay mahigpit na nakatali doble pa. Tigil bitiwan ang mapalakamay na lang sigaw ni SPO4 Vargas. Nagtulungan ang mga investigador na alisin ang lupa. Sa lalim na 1-2 metro unti-unting lumitaw ang isang bagay na kasing laking tao balot sa sako.
Nanginginig na kinalas ni SPO4 Vargas ang buhol. Isang masangsang na amoy ang sumingaw. Salup isang kalansay na naagnas na ang tumambad. Ang mapiraso ang damit ay nakadikit na sa mabuto ngunit sapat na para makilala ang anyo. Napahawa sa bibig si PO2 Cruz. Diyos ko, nandito nga. Napako ang tingin ni SPO4 Vargas sa kaliwang kamay ng kalansay. Isang maliit na metal ang kumikinang. Dahan-dahan niya itong dinampot at pinunasan. Isa itong kupas na gintong singsing. Nang itapat niya ito sa araw malinaw, na nakita ang nakaukit sa loop. 2001-2016 at ang ma-inisyal na I, ang petsa ang kasal ni na Isabel at Marco at ang kanilang nga inisyal. Inilagay ni SPO4 Vargas ang singsing sa evidence bag at huminga ng malalim. Nahanap na kita, Isabel. Uwi na tayo. Agad na isinakay sa ambulansya ang kalanse at dinala sa PNP Crime Lab. Makalipas ang ilang araw, ang resulta ng autopsy ay tumukma sa kanilang hinala. Base sa dental records ang kalansay ay kumpirmadong si Isabel Reyes. Tumawag ang medical legal at nagbigay ang isa pang mahalagang ebidensya. Sir, nakakuha kami ng fingerprints sa loop ng sako. Maganda ang pagkakapreserba. 4 na prints ang nakuha at 3 dun ay perpektong tugma sa fingerprints ni Marco Santos. Ibinaba ni SPO4 Vargas ang telepono at humarap sa whiteboard. Isinulat niya, kalansay, tugma, fingerprints. Sa sako, tugma kay Marco. Sketch map, sa doornal, tugma, sa lokasyon. Tumingin siya sa kanyang nga kasama. Ang kanilang mamata ay nag-aapoy sa tagumpay. Wala na siyang takasabi ni SPO4 Vargas sa mababang boses. Kukuha na po ba tayo ng waran, sir, tanong ni PO2 Cruz? Oh, kahit sinong judge pipirmahan to. Habang pinoproseso ang waran, muling ipinatawag si Aling Josie bilang saksi. Nangginginig siyang umupo sa harap NG, mamaka, investigador. Tila may napagdesisyonan, nagsalita siya. Sir, may sasabihin po ako. Mula nang mawala si Isabel, naging kakaiba si Marco. Gabi-gabi siyang binabangungot, sumisigaw. Propak tinanong ko, basang-basa siyang pawis, pero wala raw siyang maalala. At yung aparador kung saan nakuha ang diurnal. Hinding-hindi umaakyat si Marco sa atik na yon. Kahit may kukunin, ayaw niya. Basta, ayoko dun, nakakatakot. Yan lang ang sinasabi niya. Mataman na nagtanong si SPO4 Vargas. Sa tingin niyo po ba naalala niyang siya ang nagtagoeng diurnal dun? Umiling si Aling Josie. Hindi ko po alam. Pero kung naalala mong may tinago ka, diba dapat sisilipin mo man lang sa loob ng 3 taon. Pero si Marco para siyang walang kaalam-alam na mayroon doon. Isang criminal psychologist ang nagsabi posibleng isang uri ng dissociative amnesia. Dahil sa tindi ng stress ng pagpatay, binablok ng isip niya ang alala para protektahan ang sarili. May magaso na ang salarin mismo ang nagtatago nga ebidensya, pero nakakalimutan niyang ginawa niya iyon. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma na. Enero 22, 2005 naglabas ang Korte NG arrest warrant para kay Marco Santos. Enero 24, 2005 sa interrogation room. Nakaposas at nakayuko si Marco. Namumutla at payat, tila isang multo. Umupo si SPO4 Vargas sa tapat niya, may dalang kape. Sa mesa isang lumang folder lang ang nakalagay. Pinindot ni SPO4 Vargas ang recorder. Magsalita ka na kung may sasabihin ka. Hindi sumagot si Marco. Tahimik lang sila sa loop nga 30 minuto. Binuksan ni SPO4 Vargas ang folder at inilabas ang itim na diurnal. Binuklat niya ito sa huling pahina at itinulak sa harap ni Marco. Nanginig ang mga mata ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tumatama ang posa sa mesa. Sa huling pahina nakasulat, tapos na ang lahat. Mawawala na rin ang utang. Pero bakit hindi tumitigil sa pangginginig ang mga kamay ko? Ang pet sa Oktubre 11, 2021. Ang araw pagkatapos mawala si Isabel.
Hindi maalis ni Marco ang tingin sa sulat. Sulat kamay mo, to di ba tanong ni Spofor Vargas. Makalipas ang ilang sandali pilit na sumagot si Marco garalgal ang boses. Opo, ako po ang nagsulat niyan. Magsimula tayo sa umpisa. Bakit mo ginawa ikinuyom ni Marco ang kanyang mukha? Nung 2000, nasimula akong maksugal. Sa una nananalo, pero nalulong ako. Nang mamalayan ko may utang na akong 7.2 milyon, kaya nakita mo ang pera ni Isabel. Tumango si Marco. Alam kong may savings siyang mahigit 400,000 at may 6,000 simula at may 5,000 mula sa kondo. Ibig sabihin simulat sa pulpra lang, ang habol mo sa pagpapakasal yumuko si Marco. Opo. Ang insurance nag-alinlangan si Marco. Noong Agosto 2001, kumuha ako ng Dawatu M-Life Insurance para sa kanya, ako ang beneficiary. Pinirata ko ang pirma niya. Kulang pa rin kasi yung pera niya para sa utang. Bakit sa La Union kayo nag-honeymoon? Naisip ko kung sa dagat mawawala ang tao, madaling isipin na nadulas lang o nag-suicide, basta hindi mahanap ang bangkay. Anong nangyari ng gabing iyon? Gabi ngang Oktubre 16. Pa-dating namin sa lodge. Habang naliligo, ako nakita ni Isabel ang cellphone ko. Yung text ko kay Angela na malapit nang mayos ang lahat. Nakalimutan kong burahin. Nagalit siya, tinanong kung sino yon. Humihingal si Marco. Kakasakasal lang namin, may babay na agad ako, sigaw niya. Para patahimikin siya, tinakpan ko ang bibig niya. Sinakal mo siya, opo. Nang matauhan ako, hindi na siya gumagalaw. Natakot ako hanggang alas 5 madaling araw, nakatulala lang ako. Nang mag-umaga na inilagay ko siya sa maleta. Malaki talaga ang dinala kong maleta para doon. Dumaan ako sa likod, isinakay sa kotse, at dinala sa burol sa likod na fish farm. Bago kami ikasal, tiningnan ko na yung lugar. Tahimik at malambot ang lupa sa ilalim ng punong nara. Doon ko siya inilibing. Pagkatapos bumalik ako, inilagay ang sinelas niya sa batuhan at tumawag sa pulis. Kailan mo balak kunin ang insurance pagkatapos ng 5 taon? Kapak naideklarang patay na siya. Pero hindi ko akalain na mahahanap ngang nanay ko ang diurnal. Ibinaksak ni Marco ang kanyang ulo. Tinuro ni SPO 4 Vargas ang huling pangungusap sa diurnal. Naksulat ka, bakit nangingini ang makamay ko? Alam mo na ba ngayon kung bakit tinitigan ni Marco ang sulat? Dahil sa konsensya? Hindi putol ni SPO 4 Vargas. Wala kang konsensya? Takot yan. Takot na mahuli ka. Bago lumabas, huminto si SPO 4 Vargas. Alam mo ba kung anong huling sinabi ni Isabel sa nanay niya bago siya ikasal? Magiging masaya kaya ako? Yan ang tanong niya. Nayanik ang balikat ni Marco. Isang pigil, naiyak ang kumawala, ngunit hindi na lumingon si SPO 4 Vargas at isinara ang pinto. Hunyo 2005, sa korte. Puno ng media at mga tao. Sa isang sulok nakaupo si Aling Elena, nakaitim na bestida. Nang bumukas ang pintong korte, pumasok siya at umupo sa unahan. Sa kabilang dulo, nakayuko si Aling Josie. Nagtama ang kanilang nga mata, ngunit agad ding umiwas. Maya-maya pumasok si Marco, nakasuot na unipormeng preso. Hindi siya tumingin sa mga tao. The accused brutally took his wife's life on their first night of honeymoon, disposed of her body, and forged documents to claim a large sum of insurance money. The prosecution requests the maximum penalty of reclusion perpetua, sabi ng piskal. Tumayo si Aling Elena bilang saksi. Gabi bago ang kasal ngang anak ko, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Tumawag si Isabel. Masabi niya magiging masaya kaya ako? Natahimik ang buong korte. Sabi ko, oo naman anak. Bakit hindi matulog ka na para maganda ka bukas? Yun na pala ang huling sasabihin niya sa akin.
Magiging masaya kaya ako? Habang buhay na nakatatak sa puso ko, ang tanong na yan, naiyakan ang nga tao. Sa kabilang panik humahagulgol si Aling Josie nakatakip ang mga kamay sa mukha. Pagbaba ni Aling Elena napahinto siya sa harap ni Marco. Tinitigan niya ang tuktok ng ulong lalaking hindi man lang tumitingin at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Setyembre 2011, 5 araw ng hatol. The court finds the accused Marco Santos guilty beyond reasonable doubt and is hereby sentenced to reclusion perpetua. Pukpok. Hindi kumilos si Marco. Habang inilalabas ng magwardiya hindi siya lumingon. Pagkatapos ngang lahat tumayo si Aling Josie at lumapit kay Aling Elena. Walang salita lumuhod siya halos sumupsop ang muha sa sahig. Tumulo ang kanyang galuha. Tahimik lang na tiningnan ni Aling Elena ang kanyang balay, ang trahedya ng dalawang ina. Sa labas kinuyo nga media si Pompat Vargas. Noong 2001, hindi ko sinuri ng maigi ang nawawalang 3 oras na iyon. Kung naging mas masigasik lang ako baka nabawasan ang paghihirap ng pamilya. Yun ang pinagsisisihan ko. Si Angela Ramos ay nahatulan ng probasyon para sa obstruction of justice. Si Boses Freddy ay nakulong. Oktuber 16, 2005, eksaktong 4 na taon mula nang mawala si Isabel at anibersaryo ngang kanilang kasal. Sa isang sementeryo sa Pampanga sa harap ngang isang bagong puntot nakaupo si Aling Elena. Sa wakas nayuwi na niya ang kanyang anak. Isabel anak pasensya, na ngayon ka, lang nayuwi ni Mama. Dito ka na sa tabi namin ni Papa uwi ka ng matakot. Hinaplos niya ang puntot at sumakay gus pabalik na La Union. Hapon na iyon muli siyang tumayo sa dalampasigan. Sa parehong batuhan kung saan natakpuan ang sinalas na kanyang anak naglagay siya ng isang puting bulaklak. Paula manak ko, tinangay ngang hangin ang mata lulot. Ang tunog nga alon ang lumunot sa kanyang pag-iya. Matagal siyang nakatayo doon nakatingin sa abot tanaw. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito si Marco? Ay nagplano ng lahat para sa pera. Isang lalaking may endalan 722M na utang sa sugal ang umasinta sa ipon ari-arian at buhay ng isang babaeng namuhay ng marangal. Sa huli ang nakbukas muli sa kasong ito ay hindi ang makabagong teknolohiya. Ito ay isang lumang diurnal at ang katapangan ng dalawang ina na hindi binalewala ang katotohanan. Ang ina ng salarin si Aling Josie ay maaring paktakpan ang kanyang anak. Ngunit ang una niyang tinawagan ay hindi ang pulis kundi ang inangang biktima. Ang dalawang ina ay may makaibang buhay ngunit parehong gumuho dahil sa kanilang mga anak at parehong lumaban hanggang sa huli para sa kanila. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mangyaring pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento. Salamat!